We are betting 40,000. Are you guys drug dealers? We're professional lottery players. That isn't a thing. It is now. Ito ang totoong kwento ng isang matandang lalaki na nagngangalang Jerry Selby, isang magaling na mathematician na ang talento ay hindi napapansin sa halos buong buhay niya. Pagkatapos magretiro, natuklasan ni Jerry ang isang mathematical loophole sa loto na nagpapahintulot sa kanya na manalo ng pera sa halos bawat oras na siya ay naglalaro. Nagsimula ang kwento kay Jerry, isang tahimik at mapagkumbaba na tao na gumugol ng ilang dekada sa pagtatrabaho sa isang kumpanyang gumagawa ng cornflakes. Sa kabila ng kanyang simpleng trabaho, mayroon siyang pambihirang isip, ang uri na kayang maresolba ang mga komplikadong equation. Sa kalaunan, dumating ang araw ng kanyang pagreretiro. Nang gabing iyon, sinorpresa siya ng kanyang anak na lalaki at anak na babae ng isang regalo, isang maliit na bangka, upang gugulin niya ang kanyang libreng oras sa pangingisda at pagpapahinga. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang hindi mapakali si Jerry. Siya ay isang tao na palaging gustong magtrabaho, mag-isip, at panatilihing matalas ang kanyang isip. Ngayon, nawala ang hamon sa kanya, ang buhay ay nagsimulang makaramdam ng walang laman. Isang araw, binisita ni Jerry ang kanyang accountant para pag-usapan kung ano ang dapat niyang gawin sa kanyang ipon. Pinayuhan siya ng accountant na ang pag-iingat ng kanyang pera sa bangko ay nagbibigay lamang ng 2% na kita. Dapat kang mamuhunan sa stock market dahil ang mga balik ay mas mahusay. Agad na pinatakbo ni Jerry ang mga numero sa kanyang ulo at tumugon, masyadong mapanganib yun. Malaki ang posibilidad na mawala ang pera, hindi ko maaaring ilagay ang aking mga ipon sa pagre-retiro sa ganoong uri ng panganib. Pagkalipas ng ilang araw, huminto si Jerry sa isang lokal na convenience store para magkape, ang tindahan ay nagbebenta din ng mga tiket sa loto. Habang nakaupo siya, narinig niya ang may-ari ng tindahan na nakikipag-usap sa isang dalaga. Ipinaliwanag ng may-ari na kapag walang nanalo ng jackpot, kapag walang tumugma sa lahat ng 6 na numero, ang $2,000,000 mula sa jackpot na iyon ay bumababa. Iyon ay nangangahulugan na ang premyong pera ay nahahati sa mga manlalaro na tumutugma sa 5, 4, o kahit 3 numero. Nakikinig ng mabuti si Jerry, nang maglaon, nahanap niya ang mga opisyal na panuntunan sa lottery at sinimulan niyang pag-aralan ang mga ito, nang may katumpakan sa matematika. Pagkatapos magpatakbo ng ilang pagkalkula, napagtanto niya ang isang bagay na hindi kapanipaniwala. Sa ilalim ng tamang mga kondisyon, ang inaasahang panalo ay maaaring mas mataas kaysa sa halaga ng mga tiket. Tuwang-tuwa siyang bumalik sa kanyang accountant at sinabing, gusto kong gamitin ang aking ipon para makabili ng mga tiket sa loto. Nagulat ang accountant, sinabi nitong ikaw mismo ang nagsabi na ang stock market ay masyadong mapanganib, at ngayon gusto mong sumugal sa loto. Ngumiti si Jerry at ipinaliwanag ang kanyang loika. Ang pagkakataong tumugma sa 3 numero sa 6 ay isa sa 54. Ang pagkakataon na tumugma sa 4 na numero ay isa sa 1,500. Kung bibili ako ng $2,000 na halaga ng mga tiket kapag bumaba ang jackpot, ginagarantiyahan ng probabilidad na makakakuha ako ng kahit isang tiket na may 4 na laban. Iyon ay $1,000. At humigit kumulang 36 na tiket na may 3 laban, bawat isa ay nagkakahalaga ng $50. Iyon ay isa pang $1,800. Sa kabuuan, kikita ako ng $2,800 mula sa isang $2,000 na pamumuhunan. Iyan ay isang $800 na kita. Hindi ito swerte, ito ay math. Ang accountant ay may pag-aalinlangan. Pero kampiyansa si Jerry, kaya mag-i-invest siya ng $2,000 sa tiket ng loto. Ngunit nang dumating ang mga resulta ng draw, nawalan siya ng $372. Nabigo, nagsimulang pagdudahan ni Jerry ang kanyang sarili. Pagkalipas ng ilang araw, pagkatapos suriing muli ang kanyang pagkalkula, napagtanto ni Jerry ang kanyang pagkakamali. Masyadong maliit ang sample size niya. Hindi lang siya nakabili ng sapat na mga tiket para sa mga probabilidad na pabor sa kanya. Kaya sa sumunod na buwan, nagpasya siyang maging mas malaki. Sa pagkakataong ito, nag-invest siya ng $8,000, halos lahat ng kanyang natitirang ipon sa pagre-retiro ay tinaya niya sa mga tiket sa loto. Nang inihayag ang mga resulta, si Jerry ay nakaupo sa parehong tindahan, maingat na kinakalkula ang kanyang mga panalo. Matapos patakbuhin ang mga numero para sa kung ano ang pakiramdam tulad ng oras, siya ay natigilan. Ang kanyang kabuuang kita ay umabot sa $15,700. Inuwi ni Jerry ang pera at itinago ito sa loob ng lata ng popcorn, ayaw niyang malaman ito ng kanyang asawa. Ngunit sa lalong madaling panahon, natuklasan ito at hinarap siya. Inamin ni Jerry na nakakita siya ng loophole sa loto, at doon nagmula ang perang ito. Imbes na magalit ang asawa ay namangha.
Sa halip na pigilan siya, nagpa siya itong samahan siya sa kanyang hindi pangkaraniwang bagong pakikipagsapalaran. Matapos patunayan na talagang gumagana ang loophole, nagpa siya si Jerry at ang kanyang asawa na subukang muli sa sumunod na buwan. Nagmaneho sila sa parehong tindahan kung saan siya bumili ng mga tiket noon. Pero pagdating nila, laking gulat nila nang makitang wala na ang lottery machine. Ipinaliwanag ng clerk ng tindahan, may mga lugar na huminto sa pagbebenta ng larong iyon sa lottery. Kung gusto mo ang mga tiket na iyon, kailangan mong pumunta sa ibang lugar. Hindi nagdalawang isip, sumakay si Jerry at ang kanyang asawa sa kotse at nagmaneho. Matapos maghanap ng ilang sandali, sa wakas ay nakahanap sila ng isang maliit na convenience store na nagbebenta pa rin ng mga tiket para sa Windfall Lottery. Nakilala nila ang may-ari ng tindahan at sinabi, gusto naming bumili ng $16,000 na halaga ng mga tiket sa lottery. Hindi makapaniwalang nakatingin sa kanila ang may-ari. Yun ay maraming mga tiket, kaya aabutin ako ng hindi bababa sa 8 oras upang may print. Mayroon din akong ibang mga customer. Kung talagang gusto mo ang mga ito, kailangan mong i-print ang mga ito sa iyong sarili. Sa sumunod na 8 oras, umupo sila sa tabi ng makina, at nag-imprenta ng libu-libong tiket isa-isa. Nang gabing iyon, nag-check-in sila sa isang kalapit na motel, na napapalibutan ng mga stock ng tiket, at nanonood ng lottery draw sa TV. Kinaumagahan, maingat nilang sinuri ang bawat tiket. Matapos suriin ang mga numero, napagtanto nila na nakagawa sila ng $21,000 na tubo sa kanilang $16,000 na pamumuhunan. Ang kanilang sistema ay gumagana ng walang kamali-mali. Habang nagmamaneho sila pauwi, lumingon sa kanya ang asawa ni Jerry at nagtanong kung sa tingin niya ay sila lang ang may alam sa loophole na ito. Hindi agad nakasagot si Jerry, nakangiti lang siya, nawawala sa pag-iisip. Sa puntong ito, lumipat ang kwento sa Harvard University, kung saan ang isang maliwanag ngunit ambisyosong estudyante na nagngangalang Tyler ay nagtatrabaho ng huli sa kanyang dorm room. Sinusuri niya ang mga pattern ng lottery, at natuklasan niya ang eksaktong parehong loophole na natagpuan ni Jerry. Excited na sinabi sa mga kaibigan niya, kailangan natin mag-pool ng maraming pera hanggat maaari. May garantisadong paraan para manalo, isang tunay na mathematical edge. Maaari tayong kumita ng mas malaki sa isang buwan kaysa kikitain natin sa mga taon ng regular na trabaho. Samantala, pabalik sa bayan ni Jerry, ipinaalala ni Marge sa kanya na noong una tayong lumipat dito, sinabi mo na gusto mong gawin ang isang bagay para sa komunidad, upang matulungan ang mga tao na umunlad at magtagumpay. Kung ang pagbili ng higit pang mga tiket ay nagpapataas ng ating mga posibilidad, bakit hindi hayaan ang iba na mamuhunan din sa atin? Sa ganoong paraan, maaari rin silang kumita. Nag-isip sandali si Jerry at ngumiti, gusto niya ang ideya. Kinabukasan, binisita niya ang kanyang accountant at sinabing, bumuo tayo ng isang korporasyon. Ang mga tao mula sa bayan ay maaaring mamuhunan ng kanilang pera at ibabahagi ang mga kita batay sa kung magkano ang kontribusyon ng bawat tao. Di nagtagal, si Jerry ay nagtatag ng isang maliit na kumpanya. Maraming mga lokal, kaibigan, kapitbahay at maging ang kanyang accountant ang nagpasyang sumali. Lahat sila ay lubos na nagtitiwala sa kanya. Sa pinagsama-samang pondo ng lahat, mayroon na ngayong $10,000 si Jerry upang mamuhunan. Nang inanunsyo ang susunod na roll-down event, bumalik si Jerry at ang kanyang asawa sa parehong tindahan sa kalapit na estado. We are betting 40,000. Are you guys drug dealers? We're professional lottery players. That isn't a thing. It is now. Umiling ang may-ari dahil hindi makapaniwala. Aabutin iyon ng buong araw at gabi upang may print. Hindi ko kayang panatilihing bukas ang aking tindahan ng ganoon katagal, ngumiti si Jerry at sumagot, bakit hindi mo kami samahan bilang partner? Sinabi niya sa may-ari ang tungkol sa kanyang korporasyon, ang GS Investment Strategy. Mamuhunan ka sa amin, at makibahagi ka sa mga kita. Nag-isip sandali ang may-ari ng tindahan, pagkatapos ay sumang-ayon. Ginugol nila ang buong araw at gabi sa pag-imprenta ng libu-libong mga tiket. Nang inihayag ang mga resulta ng draw, muli silang tumama ng malaki. Namangha ang may-ari ng tindahan. Wala pa siyang nakitang katulad nito. Sa sumunod na ilang buwan, si Jerry, ang kanyang asawa at ang kanilang maliit na bayan na korporasyon ay patuloy na ginagawa ang parehong bagay. Sa tuwing may roll-down, naglalakbay sila sa kalapit na lugar, nagpiprint ng gabundok na mga tiket, at nananalo ng paulit-ulit. Samantala sa Harvard, si Tyler at ang kanyang grupo ay naruroon din para maglagay ng pera. Sa kanilang pinakaunang rolldown, kumita sila ng $50,000. Dahil nagmula sila sa mayayamang pamilya, nakakapag-invest sila ng mas maraming pera sa bawat pagkakataon, na nagpaparami ng gusto sa kanilang mga panalo.
Pagkatapos, natuklasan ng isa sa mga kaibigan ng hacker ni Tyler ang isang bagay na kawili-wili. Sabi niya, may ibang tao sa labas na gumagawa ng parehong bagay. Isang matandang lalaki sa Michigan, at mas malaki ang kinikita niya kaysa sa atin. Napapikit si Tyler at nagtanong kung paano niya nalaman, napangiti ang hacker. Nahack ko ang windfall lottery system, at ang data ay nagpapakita ng napakalaking batch ng mga tiket na ibinebenta, mula sa isang tindahan at sa parehong tindahan ng paulit-ulit. Nagpasya sila ng kanyang kaibigan na magmaneho doon at tingnan kung sino ito. Pagdating nila, si Jerry at ang kanyang asawa ay nasa tindahan, nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal pagkatapos ng isa pang matagumpay na draw. Dirdiretsong naglakad si Tyler papunta sa kanila at sinabing, alam kong alam mo ang loophole sa loto. Gusto kong mamuhunan ka sa amin. Sama-sama natin makokontrol ang buong laro, at makukuha mo pa rin ang iyong bahagi sa mga kita. Tiningnan siya ni Jerry ng mahinahon at sumagot, hindi ako interesado. Hindi ko ito ginagawa para lang sa pera. Ginagawa ko ito dahil mahal ko ang trabaho. Pinapanatili nitong matalas ang aking isipan. At higit sa lahat, ginagawa ko ito para sa aking bayan. Inalok pa niya si Tyler at ang kanyang grupo ng pagkakataon na sumama sa kanya, ngunit tumanggi sila. Nadismaya at naiinsulto, lumabas ng tindahan si Tyler kasama ang kanyang kaibigan. Samantala, sa isang lokal na tanggapan ng pahayagan, sinabi ng isang editor sa isa sa kanyang mga mamamahayag, gusto kong hukayin mo ang kwento ng lottery. Mayroong kung paano niya ito ginagawa. Sinimulan ng reporter ang kanyang pagsisiyasat. Bumalik sa bayan ni Jerry, nagbabago ang buhay. Salamat sa kumpanyang sinimulan niya, ang mga kapitbahay ay nagbabayad ng mga utang, ang mga maliliit na negosyo ay lumalawak, at isang tahimik na pagmamataas ang kumalat sa komunidad. Higit pa sa pera ang binigay ni Jerry sa mga tao. Binigyan niya sila ng pag-asa at layunin. Kasabay nito, ang reporter ay bumisita sa punong tanggapan ng lottery ng estado at nakipagkita sa CEO. May isang lalaki sa Michigan na tila nananalo ng milyon-milyon. Nakikinig ang CEO, saka nagkibit balikat. Ito ay isang lottery. Ang mga tao ay dapat na manalo. Ngunit sa ilalim ng kalmadong iyon, namumuo na ang gulo. Isang araw sa isang coffee shop, nahanap muli ni Tyler si Jerry. Nagbigay ito ng malamig na babala. Maaari kang mamuhunan sa amin o lumabas sa lottery para sa kabutihan. Kung susubukan mong maglaro muli, ihahack ko ang mga bank account at credit card ng iyong partner. Kung nakapasok kami sa kumpanya ng lottery, mas magiging madali ang pagpasok sa iyong mga bangko. Napailing si Jerry. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng totoong takot. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa mga taong nagtiwala sa kanya. Tumawag siya ng isang pulong sa lahat ng tao sa korporasyon at tahimik na sinabi sa kanila, natatakot ako na hindi na kami makakapaglaro. Nagbago na ang loto, at hindi na ito kumikita para sa atin. Ngunit pinipigilan lamang niya ang pananakot ni Tyler sa sarili niya. Mukhang bigo ang grupo, ngunit nagtiwala sila kay Jerry at pumayag na huminto. Pagkatapos ng pulong, lumabas si Jerry ng masama ang loob. Pero isa sa mga kasama niya ang nagsabi ng totoo sa anak ni Jerry. Isang estudyante sa Harvard na nagngangalang Tyler ang nagbanta sa kanyang ama. Ang anak ay nakikinig, nagagalit at nasaktan. Pagkatapos ay hinanap niya si Jerry, sinabing prangka at mapagmataas na buong buhay mo ay pinagdudahan ka ng mga tao, hindi sila naniwala sa kaya mong gawin. Ngunit susuko ka na lang ba dahil lang sa isang mayabang na batang yon? Nanatiling tahimik si Jerry habang nagpapatuloy, lagi mong sinasabi na hindi ka nagtatrabaho para sa pera. Nagtatrabaho ka dahil ang paglutas ng mga problema ay nagpapanatili sa iyong buhay, huwag kang tumigil. Ang mga salitang iyon ay muling nagliwanag sa loob ni Jerry. Nagpasya siyang hindi siya lalayo. Samantala, ipinapalagay ni Tyler at ng kanyang koponan na si Jerry ay nakatiklop. Nagsimula silang mag-print ng mga tiket mula sa iba't ibang lokasyon sa buong lungsod, bumili ng malalaking batch. Ngunit pagkatapos ay sinabi ng kaibigan ni Tyler na aktibo pa rin si Jerry, bumibili din siya ng maraming tiket. Ang mas maraming tiket sa pool ay nangangahulugan ng mas maliit na pagkakataon para sa lahat. Alam nila na nag-trigger ang rolldown kapag naibenta ang $2 milyong na halaga ng mga tiket. Gamit ang kanilang nahack na access sa lottery system, makikita nila kung gaano karami ang mga tiket ang naibenta at kung kailan. May plano si Tyler. Sa sandaling magbenta ang lottery ng $1 milyong na halaga ng mga tiket, kami mismo ang bibili ng natitirang $1 milyong. Pipilitin namin ang rolldown ng maaga at panatilihin ang mga kita. Ngunit para makuha ito, kailangan ni Tyler ng bankroll. Nilapitan niya ang mayayamang kaibigan ng kanyang ama gamit ang pamamaraan, inilatag ang kanyang plano sa pamumuhunan, at sinisiguro ang pondong kailangan niya.
Sa sandaling umabot sa $1,000,000 ang benta ng tiket, binili ni Tyler at ng kanyang grupo ang natitirang mga tiket. Eksaktong tulad ng binalak. Nang dumating si Jerry upang bumili ng kanyang mga tiket, sinabihan siyang paumanhin, ang rolldown ay tapos na. Puno na ang kota. Natigilan si Jerry, at sa sandaling iyon, napagtanto niya na gumamit si Tyler ng nahack na data ng lottery para kontrolin ang timing at isara ito. Determinado na ayusin ang mga bagay, naglakbay si Jerry sa Harvard University. Natagpuan niya si Tyler at ang kanyang mga kaibigan sa kanilang dorm room at kalmado silang tiningnan. Sinabi nitong hindi ito tungkol sa pera, never akong naglaro para yumaman, naglaro ako dahil mahal ko ang trabaho. At nagbigay ito ng pagkakataon sa aking mga kaibigan at kapitbahay na bumuo ng mas magandang buhay. Ngunit ikaw, pinadala ka ng mga magulang mo dito para matuto, upang bumuo ng isang kinabukasan. Sa halip, nag-aaksaya ka ng oras sa pag-iisip tungkol sa mga numero ng lottery at pag-scan ng libu-libong tiket. Ano ang gagawin mo kapag nagbago ang system at nawala ang loophole na ito? Tumahimik ang mga estudyante na nahihiya, tumalikod si Jerry para umalis. Ngunit ang kanyang mga salita ay nagtagal pagkatapos na siya ay nawala. Mula doon, dumiretso si Jerry sa punong tanggapan ng windfall lottery. Nakipagpulong siya sa direktor ng kumpanya at sinabing, nahack ng ilang estudyante mula sa Harvard ang iyong website. Alam nila kung gaano karami ang tiket na naibenta. At ginagamit nila ang impormasyong iyon para mag-trigger ng mga maagang rolldown. Nakikinig ng husto ang direktor habang idinagdag ni Jerry, kung ilalabas mo sa publiko ang data ng mga benta ng tiket araw-araw, ang lahat ay magkakaroon ng pantay na akses sa impormasyon. At walang sino man ang maaaring mandaya sa sistema. Sumang-ayon ang mga opisyal. Mula sa araw na iyon, ang kumpanya ng lottery ay nagsimulang mag-post ng data ng mga benta ng tiket ng bukas sa kanilang website. Nang malaman ito ni Tyler, galit na galit siya. Alam niyang si Jerry ang nasa likod nito. Habang papalapit ang susunod na rolldown, tinawagan ni Tyler ang kanyang mga kaibigan para samahan siya. Pero walang dumating, binago sila ng mga salita ni Jerry. Ang kanilang katapatan ay may gumising sa loob, isang konsensya na hindi nila alam na mayroon sila. Lahat sila ay nagpasya na bumalik sa kanilang pag-aaral, handang bumuo ng mga tunay na kinabukasan sa halip na habulin ang mga loophole. Samantala, natapos na rin ng reporter na nag-iimbestiga kay Jerry ang kanyang kwento. Habang sinusuri ang data ng lottery, napansin niya ang dalawang pangalan na namumukod-tangi. Jerry Selby mula sa Michigan at Tyler mula sa Harvard. Parehong nakakuha ng milyon-milyon mula sa parehong kapintasan sa matematika. Nang nakilala niya ito sa personal ay nagulat siya. Hindi siya ang sakim na sugarol na inaasahan niya, ngunit isang mabait, mapagpakumbabang tao na ginamit ang kanyang talento para tulungan ang kanyang komunidad. Sa sandaling iyon, naintindihan niya ang pagkakaiba ng dalawang lalaki. Ginamit ni Jerry ang kanyang kaalaman para iangat ang iba, habang ginamit naman ito ni Tyler para samantalahin ang sistema. Kinabukasan, inilathala ng pahayagan ang kanyang artikulo sa harap na pahina, na inilalantad ang buong kwento. Kung paano kapwa natuklasan ni na Jerry at Tyler ang isang kapintasan sa windfall lottery at ginawa itong minahan ng ginto. Ang kwento ay kumalat na parang apoy. Sa wakas ay napagtanto ng mga executive ng kumpanya ng lottery na ang kanilang system ay may malalaking kahinaan, at agad nilang inanunsyo ang isang kompletong muling disenyo ng laro. Pagkaraan ng mga araw, nang bumalik si Jerry at ang kanyang asawa sa kanilang karaniwang tindahan, ang may-ari ay sumalubong sa kanila ng may mabigat na puso. Kinansela ng kumpanya ang kanilang lisensya sa lottery, hindi na kami makakapagbenta ng tiket. Binawi ng lottery ang mga lisensya ng bawat tindahan kung saan minsan naglaro sina Jerry at Tyler. Sa Harvard, ang ama ni Tyler ay pumasok sa dorm room, hawak ang pahayagan sa kamay. Hinagis niya ito sa kanya, at mariing sinabing sapat na ang iyong pag-aaral sa ngayon. Iempake ang iyong mga gamit at samahan mo akong umuwi. Di nagtagal pagkatapos na masira ang kwento sa pahayagan, kinuha ito ng mga channel ng balita sa telebisyon. Ang ulat ng mga anchor, dahil sa isang depekto sa sistema ng windfall lottery, maraming tao ang nakakuha ng napakalaking halaga ng pera. Ngunit nagpasya na ngayon ang kumpanya na palitan ang software nito. Ang rolldown ngayong gabi ay ang huling isa sa ilalim ng lumang sistema. Ngunit sa pagkakataong ito, si Jerry at ang kanyang asawa ay hindi nakakabili ng anumang mga tiket. Nang gabing iyon, tahimik na nakaupo si Jerry sa kanyang hardin, nalilito sa pag-iisip. Mula sa bintana ay pinagmamasdan siya ng kanyang asawa, pagkatapos ay mahinang sinabi sa kanyang anak na para sa iyong ama, hindi ito tungkol sa pera. Gusto niya ang proseso, ang mga numero, ang pagkalkula at ang hamon. Sa pamamagitan nito, nakipag-ugnayan siya sa mga tao at tinulungan silang magtagumpay.
Sa sandaling iyon, isang pamilyar na tunog ng makina ng sasakyan ang huminto sa labas. Ang accountant ni Jerry, ang lalaking minsang tinawag na baliw ang kanyang ideya sa lottery. Nakangiting sabi niya, hinihintay ka ng lahat. Sinundan siya ni Jerry kasama ang kanyang asawa, at sa kanyang sorpresa, maraming tao ang nagkukumpulan. Ito ay isang pagdiriwang, isang sorpresang partido na ganap na inorganisa sa kanyang karangalan. Humakbang pasulong ang kanyang anak, nakangiting sinabing hindi ka bumili ng mga tiket sa pagkakataong ito, dahil akala mo hindi mo kaya. Pinagsama-sama namin ang aming pera, nagmaneho sa buong estado, at bumili ng mga tiket mula sa bawat makina na tumatakbo pa rin. Nanlaki ang mga mata ni Jerry, nang makita ang isang tractor na dahan-dahan na pumapasok. Ang trailer nito ay nakasalansan ng mataas, umaapaw sa mga kahon ng mga tiket sa lottery. Sa paglipas ng gabi, ipinagdiriwang ng komunidad, hindi lamang ang kanilang mga panalo, kundi ang kagalakan at layunin na dinala ni Jerry sa kanilang buhay. Sa pagtatapos ng pelikula, nagsasara sa mga tunay na larawan ni Jerry Selby at Marge Selby, ang totoong buhay ng mag-asawa na ang pambihirang kwento ay nagbigay inspirasyon sa pelikula.